Welcome to my nagluto ako ng ipon guys. Ang dami pala nito. Marami talaga. Yan yung ipon guys. Diba? Thank you. Diba? Ang dami guys. Magluto ng hepon. Yan guys. Diba? Ay napaatras nang makita kung paanong lumabay si Isay. Bigla rin ang pagkilos ang kanyang gabay. Hinarap ni Isay ang malaking manok na lumipad papunta sa kanyang likuran. Dahil sa hindi maipaliwanag na liksi ng katawan ng dalaga, maagap niyang sinalo ang pagbagsak ng manok. Tinumbok niya ang dibdib nito ng kanyang tungkod at muling umusay ng orasyon. Isa-isang bumagsak sa lupa ang mga manok habang nagkikiisay sa lupa. Bumubula ang bibig at nilalabasan ng dugo sa tenga. Lahat ng mga nakita ay sobrang pinagtakahan ni Aling Mela. Wala itong mabigkas na salita maliban sa paghanga niya sa dalaga. Habang hawak ni Isay ang tungkod, hindi naman maitago sa mukha ng matanda ang sobrang kasiyahan. Matagumpay na natalo ni Isay ang unang lumusok na mga kalaban. Paano mo nagawa ang bagay na yun, Isay? Napagana mo ang bisa ng tungkod, Iha. Sobrang saya mo. Nagtagumpay ka. Hindi ako nagkamali sa pagtuos May niyo. outfit. Teka, paano mo nga pala naisip na ituktok ang tungkod sa lupa? Dahil sa gabay, Lolo, tinuruan niya ako at hindi ako nahihirapang talunin ng mga kalaban. Sobrang dami. Sa kutsaya. Umupo si Isay. Lulutuin ko to guys. Masarap yan. Malalaki siya guys. Mukhang natulala si Mela. Ang agas Okay, ng ginawa mo, guys. Isay. Pinagpagita na siya makakatakas. Huwag niyo pong kalilimutan na Ayun na, hindi guys. niyo nakikilala. Baka pumapahama kayo. Magtiwala po kayo sa akin. Guys, ang init. Saka naramdaman ni Isay Ang sarap. ang pagluwag ng pagkakakapit ni Ayan na, Aling Mela guys. sa kanyang braso. Mabilis niyang nilapitan ang nakahigang malaking manok sa saik. Saka siya kumuha. Luto na yung ano ko guys. Ipon. Kakain na tayo guys. Ang pinto ay wasak at walang bakas na may It's tao my nakitira lunch. sa loob ng bahay. Umiiyak na napatakbo si Guys, Isay sa masarap loob to ng kanilang bahay. guys. Maya-maya pa ay nagsinaba